Yo, yo! What's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayong home service ngayon mga kabutingting sa Barangay Tigbaw sa may Lutaw, Purok 2 yata kung hindi ako nagkakamali. At hanapin lang natin si Armando Budok Timkang. May mga chicks dito mga kabutingting, oh. Yan, lalakad lang ako at dito ko sa tabing dagat. Dumaan para shortcut ba. Dahil pag nandun tayo sa highway, sasakay pa, sayang din yung pamasahe. So lalakad lang tayo mga kabutingting. At shout out sa lahat, lalo na sa mga silent viewers natin dyan, organic viewers yan. Mega love shout out po sa inyong lahat. At pasensya na kayo sa aking shout out kagabi. Maraming shout out yun kagabi, kaso nasa dulo. So yan, continue ko na lang yung video natin pagka nandun na tayo sa pag home servicean. Pag home servicean na walang kasiguraduhan ito mga kabutingting dahil automatic na washing machine. So continue ko na lang itong video pag nandun na tayo. So ayan, ito na yung bahay na ito mga kabutingting. At nagtanong pa ako kung saan yung bahay kasi taga dito ako dati, pero ano, matagal-tagal din kasi akong hindi tagal din kasi akong hindi nakapunta rito. Sa baga 20 years mahigit. So ito na yung gagawin natin at lalo natin tong sisirain mga kabutingting. At ito yung may-ari. Pero ang alam ko manggagawa to si kuya eh. Ano lang? Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kabutingting na ito ay walang kasiguraduhan dahil automatic. Pero depende sa pag-uusap namin to ngayon. Ano pala problema nito, boss? Fuse. Fuse lang. Busted fuse niya. Nakailang palit ka na? Ha? Tatlo. Yan, nakatatlong palit na daw siya ng fuse nito mga kabutingting. Yan, umpisahan natin kagad mga kabutingting. At bago ko rin umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Sharp. Ang modelo niya ay AS-PG 750P. Yan yung modelo niya. 7.5 kilograms. So ito mga kabutingting, hindi ako board technician ito ng automatic washing machine, pero try ko lang naman, wala namang masama kung mag-try lang. Pero ang sabi sa akin ng may-ari nito ay nakatatlong palit na daw ng fuse. At bababa ko muna yung aking gamit dahil hindi ko pa naibaba ito mga kabutingting. Yan. At kukuha lang tayo dito ng tester. At side cutter lang gamit ko nito. At syempre para mas maliwanag, itong ating mahiwagang dalawa pang mata. Yan, dalawa pang mata dahil malabo na ang mata. Kaya kailangan pa ng dalawang mata. Yan, tatayo ko lang ang aking tripod dito at para makita nyo kung ano yung gagawin ko. So yan mga kabutingting, handa ko lang ang aking tester, mahiwagang tester. At syempre nakasuot na rin tayo ng mahiwagang dalawa pang mata dahil malabo na ang mata. Unsa ka kang ibalhin og aron labdag ting. Sige, mas maganda nga yung naisip mong ilipat muna natin. Yan, andito naman yung gwapo na isa yan, no. Yan, kaway mo na diyan. Yan. Ayun nga, Valentine's Day nga ngayon, kaso wala naman tayong uyab. Liso. Ayoy, bukas na pala yan mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo. Yan, dito na rin tayo maguna. At tinanggal na nga ni kuya yung fuse. Asa na yung mga ano nito kuya? Yung ganito, oh. Nasa ilaw na. Close in wire connector.
At ayusin ko lang yung aking tripod at para makita nyo kung ano yung ginagawa ko. So ayan mga kabutingting, una lang natin gagawin ito ay tester lang natin yung power cord at saka yung motor, kasi ang problema nito ay ano, tawag nyan, pumuputok yung fuse. Yan, try lang natin i-tester yung ano. At ito mga kabutingting ay yan, baklas na ng may-ari ito. Yan, tester lang natin yung power cord. Yan, okay naman yung power cord, nagbabasher siya. Ngayon dito tayo. Yan, okay rin sa kabila. So ibig sabihin ay walang problema sa power cord. Susunod naman natin gawin ito ay tester naman natin itong motor. Ayun, tingin ko may problema ang motor nito mga kabutingting. Yan, kita ba? Yan, mayroon tayong nare-reading na 3.7 ohms. Tapos dito mayroon tayong nare-reading na 17.3. So ibig sabihin itong pula na to ay good ito, pero dito sa kulay dilaw ay hindi ito good dahil napakababa ng ating nare-reading. So try kong i-save ito mga kabutingting. Try lang ha, kung magawa mas maigi, at para hindi na rin makabili yung may-ari ng wash motor. Ewan ko lang, wala akong idea kung magkano ang wash motor nito kasi automatic, pero baka tingin ko baka parehas lang, sa tingin ko lang din. So ito ay tatanggalin natin ang motor nito, at dahil tatanggalin natin ito, itutumba natin yung pinaka ano niya, at para matanggal natin yung motor. Yan, piliray gumpit. Yan, tumba natin kuya. Ajaw diha pag padong dire. Padong diha. Siya butangan na to og kayut. Yan. Sige ya, tumba ya. Diha, Oh, sige, tumba. Sige. Dito ang tumba kasi baka yung ganito ang pagtumba niyan mga kabutingting, hindi pwedeng doon kasi may board. Baka mamaya ay may tubig ang loob nito, at tsaka ang automatic na washing machine ay hindi talaga nauubos ang tubig. Mayroon talaga laging natitira yan. Kaya ang gagawin mo, ganito ang pagtumba. Kukuha muna ako ng vice grip, dahil vice grip lang gagamitin ko diyan dahil wala akong T na kasya sa mga nut diyan. Pero yung may-ari baka mayroong ano nito. Yan. Yan, tanggalin muna natin yung fan belt. Yan, tanggal na. So ito yung dalawang tornilyo lang naman ang kailangan nitong tanggalin mga kabutingting. Ito yung tatanggalin natin, at saka yung nandito sa baba. So ayan, ito yung gagamitin natin mga kabutingting. Socket wrench daw ang tawag nito. So yan, tanggal na natin yung isang bolt. So yung isa naman, at siguro yung isa ay hindi ko na ipapakita para hindi na masyadong humaba yung video natin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag natanggal ko na yung pinaka wash motor nya. So ayan mga kabutingting, ito na yung pinaka wash motor nya, at uulitin lang natin ito sa tester, at para klarong klaro makita nyo rin kung tama ba ako na ang problema nito ay motor. Yan, ito ay silik lang natin sa oil ulit. Sunod ay tester natin. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading na 3.7. Iwan ko lang kung nakikita nyo, parang masilaw ayan. Yan mayroon tayong nare-reading na 3.7 ohms. Tapos itong pula ay 17.3 or 2 ohms. So hindi siya magkaparehas, napakababa nitong dilaw. So ito itatry ko lang na i-save kung kayang i-save,
pero kung hindi na, wala na akong magagawa nito. Yan. Una lang natin gawin ito ay tanggalin lang natin itong nut na ito. Kuha pala muna ako ng T. Yan, at ililipat natin ito dito para hindi sagabal. Yan, tatanggalin lang natin itong nut. At kuha lang tayo ng langis tsaka martilyo para malangisan natin kasi kinalawang, oh. So yan, mayroon na tayong langis. So ito ilalangisan natin at dito ko idadaan sa yung langis sa may butas. Yan, sa may tornilyuhan. At pupukpukin lang natin ito ng martilyo at para lumambot. Yan. Ganoon din dito, lagyan din natin ng langis. Yan. Tapos pupukin natin. Medyo masikip mahirapan. Masikip. At napakaingay na rin pala nito. At para hindi na lang tayo mahirapan, ayaw matanggal yung pulley. So try ko dito na lang sa 4 na bolt and nut. Ito naman ay naka bolt and nut. So hindi na tayo kailangan ng ano nito. Hindi na natin kailangan ng tawag niyan, pako at saka concrete nail. Yan, makita nyo. Ito mga kabutingting, ito yung dahilan kung bakit siya pumutok ang fuse. At nakatatlong palit na yung may-ari nito ng fuse. Ganun pa rin, pumuputok daw pag i-on. So ito yung problema, kaya siya pumuputok ang fuse, yung motor niya. Pwede itong yung linya ng dilaw ay mayroon tong sunog. Yan. Ang gamit nga pala nito mga kabutingting ay tanso, hindi siya aluminum. Yan, ito na yung pinaka motor niya mga kabutingting. At kailangan natin yang halughugin para lalong masira. Yan, para kitang kita, ayusin natin yung ating tripod para makita nyo kung ano yung ginagawa. So yan, titignan na natin kung saan ba yung sunog nito. Daghang salamat. At ito mga kabutingting ay kailangan nating tanggalin itong mga tali at para makita natin yung kabuuhan kung ito bakit siya hindi magkaparehas ang reading. Yan, kailangan lang natin tanggalin natin yung tali para makita natin. Yan. At kung napapansin nyo, yung ginamit kong pamputol sa tali ay side cutter dahil nagpapainit pa lang ako ng hinang. At pasensya na dahil medyo sinipon ako ngayon. So yan, tanggal na natin yung tali. So ito ay dahan-dahanin lang natin. Sa pag ano, may cable tayo dito. Putulin muna natin. Ito ay pupwedeng mayroon siyang mga sunog na nagkadikit-dikit kaya siya puputok talaga ang fuse nun pag i-on mo yung power niya sa board. Ito ay sa palaran lang pag mga ganito mga kabutingting kung magawa o hindi. Yan. Yun ang may problema. Yan, makikita nyo mga kabutingting, oh, sunog. Yan. Yan yung dahilan kung bakit pumutok ang fuse. Ito. Tanso ba yan, Teng? Oh, tanso to kuya. Tanso na. Ano kayo masulog yung fuse? Yung fuse? Hindi. Fuse mali? Hindi yan. Basta-basta na sunog kuya. Ha?
Hindi yan basta-basta nasunog. Hindi naman kabit mo ng fuse nga. Di mo magamit ng fuse dili. Ewan ko nga kung bakit kinakabit pa yan nila Dapat fuse. wala din namang kwenta. Ano? Oo. Hindi naman pumuputok yan. Dapat bago pumutok dyan, fuse muna. Diba? Wala tayong magagawa. Ayan, ito yung may problema mga kabutingting. Kung nakita nyo, yan o. Sunog, pero ayan ay kaya pa yan mga kabutingting. At kailangan ko lang itong halughugin lahat. Para ano, kasi marami siyang putol. Ilan ba ang putol nito? Ayan o, isa. Yan. Kung nakikita nyo ay 4 ang putol niyan. At itong nakikita nyo yan, mamaya ay didiskartihan ko yan para hindi yan siya magkadikit-dikit. Kasi kung hindi ko yan siya paghiwa-hiwalay, puputok rin ulit yan. So dahil 4 ang putol nito, ayan, isa, 3 lang pala ang putol nito. Ayan, isa, 2, 3. Ito, hahanapin natin ang kaputol nito kung alin. Yan, ito. Yan. Tingin ko ang kaputol nito ay ito. Pwede ha. Pero ayan ay ating tetisterin kung alin man dito ang kaputol nitong ito. So madali lang ang paraan dyan dahil kukunti lang ang putol. At kukuha muna ako ng liha at lilihain natin yung dulo. So yan, meron na akong liha dito. So itong dulo, itong 3 dulo na to ay 4 na dulo, yan. Kikiskisin lang natin yan gamit nitong liha. So ayan, naliha ko na lahat mga kabutingting. At kung magtanong kayo kung bakit ko siya nililiha yung dulo, kailangan nating lihain para pag idudugtong natin siya, magkaroon siya ng kontak. Kasi itong tanso na ito mga kabutingting, or yung hibla or yung winding niya ay nakabalot ito sa barnes. So kaya kailangan mo siyang lihain yung dulo para magkaroon siya ng kontak. So yun lang. So ito, ang pagtukoy nito, dahil tututukoyin natin, ito nasa yan, nandito sa ito yung para sa fuse, tong dalawa na to na hindi putol. Tapos babaybayin lang natin yan, para hindi kayo malilito. Paghiwa-hiwalayin ko muna itong pula mga kabutingting ay ano to, nasa labas ay nasa loob pala yata. Tingnan muna natin kung saan ba to. Nasa loob itong kulay pula, pero itong kulay dilaw ay siguro nasa labas. Pwede natin to ilagay sa labas. So try lang natin pag kunik-kunikin kung alin ba dito. Yan. Ito yung unang ikinabit ko. Tapos parang ano yata, parang mali yata. Itong mahirap. Tumunog na yung aking tester. Dali. Itong isang hibla na to, ilagay lang natin ito dito. Kung hindi naman siya gagana, lilipat lang natin mamaya. Yan. Tapos ito, lagay natin ito dito. Yan. Yan. So ngayon, testerin natin at i-on ko muna ulit yung tester ko dahil namatay na siya. Dahil kusa kasi itong namamatay. Yan. So ito ay testerin lang natin kung ito ba ay magkakaparehas na ang reading or yung ohms value. Yan, yung dilaw kanina ay tumaas 19.3 ohms. Itong pula, yun, halos magkaparehas na. So ibig sabihin ay tama yung pagkunik ko. Yan,
Yan, kung nakikita nyo, parehas na, halos magkaparehas na ang reading. Yan, hindi man siya magkaparehas, pero ay, hindi pala kita, sorry. Yan, ulitin lang natin para makita nyo, hindi pala kita sa tester. Buang kating Yan, yung dilaw, ayan, kung nakikita nyo, mayroon tayong nare-reading na 19.2 ohms. Dito naman sa pula ay mayroon tayong nare-reading na 18.8 or 18, yan, 18.7. So yan ay hindi masyadong magkakalayo. So ibig sabihin ay okay yan. At itatry ko lang na itong isa ay kukunik ko lang kung ito ba ay magre-reading din ba siya ulit. Yan. At tandaan lang natin kung saan ko ito, tatandaan lang natin kung saan mo ito tinanggal. Yan. Yan, ito ay ililipat naman natin dito. Tingnan lang natin kung ito ba ay sakto. Baka may paraan pa nito na magkaparehas talaga ang reading. Yan. Isa lang naman ang dito sa sunog. Isa lang yung nagbalatan o nakislapan. So yan, napagdugtong ko na ulit. So ito ay testerin natin ulit. Yun, nawala na yung dilaw. Yung pula ay mayroon pa rin. So ibig sabihin, yung wirings ko kanina, yung pagkunik-kunik ko, ay yun ang tama. Dahil hindi siya, nung inilipat ko ay hindi siya, wala tayong nare-reading sa ating tester. So ito ay para dito. Yan. Yan, para yan dyan. Tapos ito naman ay para dyan. So bago ko yan ihinang ay mayroon akong ilalagay pa dyan na tawag niyan Mika Tube, yung kung tatawagin nila, or spaghetti. So ayan mga kabutingting, mayroon na akong Mika Tube. So bago ko to ihinang ay sasakluban ko ito ng Mika Tube. Yan. Kaso medyo matataba lang tong Mika Tube na gamit ko dahil wala akong available na ganito kanipis. Kaya naman ay wala namang problema yan kahit mataba. Basta ang importante ay mababalot mo yan siya. So yan, napulupot na. So ito ay aking ihinang lang. So yan, ito ay hinangin lang natin mga kabutingting, yung pinulupot ko. Yan. Yan, nakahinang na. Sunod ay gaganito lang natin yan. Babalutin lang natin yung hininang natin nitong yan, Mika Tube or spaghetti. Hindi ko alam kung ano ba tunay dyan dahil yung mga tawag din sa iba nito kasi ay spaghetti. So ganun din ito, lalagyan din natin bago natin ihinang or idugtong. Yan. Ito mga kabutingting ay tanso ito, hindi ito aluminum. Yan. Napulupot na natin. Sunod ay ating ihinang yan. Para matibay. Sunod, babalutin natin ito ng Mika Tube or spaghetti. Mamaya iayos lang natin yan. Sunod, itong kung nakikita nyo ito, yan, may isang nabalatan at mayroon siyang sunog. Yung nasunog na yan, yung maitim na yan, ay isa lang talaga ang dyan, naputol. Mayroon akong paraan dyan mamaya para makita nyo kung ayan ba ay nabalatan yung nag-iitim-itim. Pero itong isa na to, tutuluyan ko sa pagputol yan at para madugtong. Kasi yan yung, kung hindi ko ito puputulin,
or kung hindi ko ito babalutin, ito yung magiging sanhi naman ulit sa pag-spark. Ayan, kaya puputulin ko ito. Kaso wala akong ano nito, wala akong pandugtong nito na hibla. So ang gagawin ko lang dyan ay yung mga ginagamit ko minsan na wire lang, simpleng wire lang, dahil wala naman akong magnetic wire. So ito ay aking dudugtungan. So ayan, dahil wala akong magnetic wire, so ito lang yung gagamitin ko. Yan, wire lang. So ito ay aking babalatan. Ayan. Tapos kikiskisin naman natin itong dalawang hibla para bago natin idudugtong itong wire. Yan, kiskisin lang natin. May fuse ka pa dyan? Oo, di ba siya nabili? Mayroon pa daw siyang fuse. Kung mayroon kayong magnetic wire, pwedeng magnetic wire ang gamitin nyo. Ako naman kasi ay wala, kaya simpleng wire lang ang ginagamit ko. Yan, patayin muna natin yan, sayang yung battery. Ngayon ay pupulupot ko lang ito, yung wire na sinasabi ko. Yan, tapos hihinangin ko yan. Hinangin lang natin. So ito lang yung pamamaraan ko na mayroon ako. Putulin natin ito dito. Mahaba naman ito. Yan. Tapos sakluban natin ng mekachob or spaghetti. Yan. Tapos ganyan lang natin. Yan, pwede na dito. Putulan natin at masyadong mahaba. Yan. Tapos bago natin idudugtong yan ay sakluban ulit natin ng mekachob. Yan. Ngayon ay pupulupot lang natin itong wire dito sa isang hibla. Yan. Tapos hihinangin natin. So yan, nahinang na natin. So ngayon, yung sinabi ko sa inyo na mayroon akong pamamaraan dyan. Kung itong itim-itim na ito ay mayroon ba siyang nabalatan yan. So ito yung ginagawa ko lang dyan. I-on lang natin yung ating tester at set natin ito sa OL. Ay, lumagpas pa. Yan. So ayan, dahil naka-set na sa OL yan, so ganito lang gagawin natin dyan. Pagsama-sama natin lahat ito. Yan. Dito tayo sa walang tulis. Ayan ay hindi matulis. Hindi katulad dito sa kabila, medyo matulis. Kaya sigurado tayong hindi yan masusugatan. So ayan, gaganyan lang natin. Kung tutunog yan, yan. Sa yung mga kulay itim na yan, so ibig, ayun, mayroon pa siya. So mayroon pa itong nabalatan. So puputulin na naman natin yan. Yun, mayroon na. Pumuti. Anak ng tipaklong. Akala ko yun lang isa. Yan, puputulin na naman natin yan. Meron pa palang isa mga kabuting-ting. Dahil tumunog yung tester natin. Nag-buzzer siya. So putulin lang natin ito. Kasi kung hindi mo siya puputulin, hindi mo siya babalutin, ay ano yan, yan ang magiging dahilan or sanhi sa pagka spark. So masusunog na naman siya ulit. So kung ano yung ginawa ko dito, ganun lang din yung gagawin ko dito sa pinotol. So ipopost ko muna ito at para hindi masyadong humaba yung video natin. So ayan, na dugtong ko na ulit mga kabuting-ting. So ibig sabihin dalawa na yung pinutol ko. So ganun pa rin yung sistema. Yan, ito ay ating testerin hanggat may tumunog, puputulin natin. Yan,
kikis-kis lang natin dito sa, yan, wala na, hindi na tumunog. So ibig sabihin ay okay na. Okay na sa alright dahil hindi na tumunog yung ating tester, wala na siyang nag-buzzer. Ay, ito. Ayun, mayroon pa, anak ng tipaklong. Mayroon pa mga kabutingting. So ganun din yung system ang gagawin ko dito. So hindi ko na ipapakita, post ko na lang ulit. So ayan, tatlo na yung naputol natin mga kabutingting. So ngayon ay kiss-kiss natin ulit kung mayroon pa ba tayong mare-reading sa ating tester. Kung mayroon pa, nako, dadagdagan ang putol nito. Yan, kiss-kiss natin ulit dito sa pinaka niya. So ayan ay wala na. Pero mayroon pa akong nakita mga kabutingting na ayan. Ayan o, tutunog to. Ayan, kung nakikita nyo, nagbabasher. So hindi ko na puputulin yan. So gagawin ko lang dyan ay babalutin ko lang yan. Ayan, gaganyan ko lang. Tapos babalutin ko lang ng tube. Ayan. Babalutin ko lang yan ito. Para hindi siya mag-spark. So igaganyan ko lang yan. At ganito pa rin. Tingnan natin yung motor kung ito ba ay may shortage. Ayan, wala tayong hindi nagbabasher yung ating tester. Ayan, kiniskis lang natin. So ibig sabihin ay good na yung motor nya. At tester natin ulit kung ito ba ay okay na. Okay na ba ito sa alright. Common nga pala nito mga kabutingting ay kulay asul. Ito naman yung reverse or forward 19.4 kung nakikita nyo. Yan, ayusin lang natin yung ating tester para makita nyo. Yan, mayroon tayong nare-reading na 19.3 ohms o 19.2. Dito naman tayo sa pula. Yan, mayroon tayong nare-reading na 18.8 or 9. O yan, 18.8 ohms. Ibig sabihin na ay kahit hindi siya magkaparehas ang reading sa ating tester, ayan ay good na para sa akin. Pero ito mga kabutingting, pag sakaling aandar ito, maingay ito dahil kailangan ng palitan yung kanyang bearing at umaalog na nga rin ito. May alog na rin ng konti. Pero ito ay gagana pero maingay ito mga kabutingting. So sunod lang natin gawin nito ay itatali ko lang, at yung pagtali nito ay hindi ko na ipapakita. Kahit anong klaseng pagtali dyan ay walang problema, basta pag nagtali kayo ay ingatan nyo lang na wala kayong mapapatid or mapuputol, kasi kung mayroon kayong mapuputol dyan, ayari na, doble na ang trabaho. So yun lang ang maibibigay ko sa inyong tip. Kailangan pag nagtali tayo ay silipin nyo muna na wala kayong mapapatid. So yan mga kabutingting, natali ko na. So ngayon, bago ko to isasalpak, ang gagawin natin, titester muna natin ulit yan para ma-try natin kung wala ba tayong napatid, para makita natin kung wala ba tayong napatid sa pagtali nito. Kasi kung mayroon tayong napatid dyan, sigurado wala tayong marireading nito. Dito sa pula ay mayroon, dito sa dilaw mayroon din. So ibig sabihin ay wala tayong napatid sa pagtali. So ito ay ating i-assemble na. Yan, ito ay ating ibabalik na yung wire. Pasok lang natin. Ito mga kabutingting ay tanso ito. Dito aluminum, na kalimitan sa mga ina-upload kong video ay aluminum. Ito tanso, at ito talaga ay sunog. Kung nakikita nyo, so dinugtong-dugtong lang natin yung putol. So bago natin ito isasalpak, ay paandarin muna natin ng aktual para tayo ay kung ito ba ay okay na. Hanapin ko lang dito yung kapasitor. Nasaan ba yung kapasitor nito? Ayun. Yun yung kapasitor nito. Tatanggalin muna natin yung kapasitor.
Kahit hindi na natin tanggalin. Yan, ito yung linya ng kapasitor, dilaw at saka pula. Yan. Sunod lang natin sa kulay. Tapos itong power cord. Yan. Common ito ay yan, kulay blue. Hindi pa masyadong kita. Yan. Para safety tayo, lagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Yan. Ipit lang natin. Yan. Okay na yan. So itong isang linya, yan, ito sa isang linya sa power cord, ito yung ikakabit natin, itatap natin dito sa yan. Ayusin lang natin para hindi tayo madisgrasya. Yan. Yan. Gaganyan lang natin ito, yan. Gaganyan lang natin para makita nyo na umaandar na yung pinakamotor niya, at lalayo ko lang yung aking yan. Tapos hahawakan ko lang yung ito kasi kung aandar yan ay gas yan. So pasuyo nga kuya, pasaksak lang po para makita nila na ito ay umaandar na. Yan. Tatap lang natin itong isang linya sa kulay brown. Yan. Kung nakikita nyo ay gumagana. At yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na ito ay maingay dahil ano na, yung grasa nito ay tuyo. At kahit lalagyan ko pa ng grasa yan at iingay pa rin. Ang kailangan talaga dyan ay ano, palitan na talaga ng bearing dahil may alog na siya. So lilipat natin dito sa reverse, kulay dilaw, kasi sa itinap ko yung isang linya dito sa kulay pula. So lipat natin sa dilaw, sa forward. Yan. So yan ay gumagana na. So pasuyo lang yan, patanggal yung saksakan. At baka tayo ay makuryente. So yan, yun yung sinasabi ko. Ito mga kabutingting, andar siya kaso maingay. At nagkausap na rin kami nito ng may-ari. Ano kuya, ikaw na bahala nito maglagay ng ano? Ng bearing. Pero gagana na to, magagamit nyo na. Medyo may kaingayan nga lang. Sige lang basta pag kabili ako ng bearing. Okay. Sige kuya. So yan. So ito ay atin ang ikakabit mga kabutingting. Yan, tatanggalin muna natin ulit itong close-in wire connector. At tutumba kasi natin ulit ito. Yan. At buka ko lang ito dahil ayan, para lumaki ang butas. So yan. Ito ay kakabit na natin yung motor niya. So ito ay tutumba muna namin ulit. At siguro yung pagkabit dito ng motor, hindi ko na siguro ipapakita. Ayan ay napakadali lang naman ikabit doon. Dalawang tornilyo lang ang kailangan mong ikabit niyan. At mayroon siyang adjustan, pero ito hindi ko na muna i-adjust dahil kung nakita nyo kanina sa pagtanggal ko ng motor or yung belt ay napaka ano pa, sakto pa yung ano niya. Hindi pa talaga maluwag. So yan, post ko na lang muna ito at continue ko mamaya pag itatry na ito. So yan mga kabutingting, bali na ikabit ko na yung motor nandoon sa loob at pasensya na kung hindi ko na ipinakita sa inyo. Yung pagkabit lang naman doon ay napakadali lang. Dalawang tornilyo lang ang pagkabit doon. So dito hindi ko na rin masyadong ipinakita sa inyo yung pag-wirings. Basta ito, susunod nyo lang yung kulay. Yan. At dito, kung napapansin nyo, may isang wire na naging iba. Itong ibang kulay na ito ay para sa drain motor ito. Dalawa kasi ang linya sa drain motor. Yan. Itong pink at saka itong ano bang ito, mapusyaw na kulay ube. So yan yung linya sa drain motor. At tingin ko naman ay ang problema nito ay yun lang naman siguro. At yun nga palang dahilan siguro nito mga kabutingting kaya siya pumutok dahil doon sa motor.
mayroon siyang sunog. Kung nakita nyo kanina yung dinugtong-dugtong natin, dinugtong-dugtong ko pala. So ito ay babalutin lang natin. Yan. At kung napapansin nyo, hindi ko na ibinabalik yung kulay dilaw. Yan, ito naman ay walang silbi para sa akin yan. So ito ay tatali lang natin. Yan. At cable tie na lang. Meron naman tayong cable tie, so cable tie na lang ilalagay natin or itatali. Para matesting na natin ito. Ayan. So ganyan dapat ang forma niyan. Ito dapat nandito naka ganyan. So yan ay okay na. So ito ay try natin kuya ng actual at para makita rin nila ng aking mga manonood. Yan. Yan, tatry na namin mga kabutingting. At dito na lang tayo sa spin. Try ko muna ng power para nang kapag-operate. Spin lang kuya, spin para mabilis. Spin. Hindi. Naka-spin na ba? Ayun, naka-spin na. So ayan, tingnan na lang natin kung uuga. Start. Yan. At yan ay hindi yan basta-basta kaagad na aandar dahil naghihila pa yung drain motor doon. Kung okay pa ang drain motor nito kuya. Yan. Para yatang hindi ayaw umikot kuya. Ayun. Ikot na. Matagal yung ano niya, drain motor. Ipantay mo na lang to kuya kasi pag hindi ito pantay, gigiwang-giwang ito. Sige lang, bayaan mo na. Wala naman laman. Pero pagka actual na may laman, ano mo na lang. Yan, kung narinig nyo mga kabutingting, gumagana na siya. Pero maingay dahil nga doon sa ano niya. Dahil doon sa tawag nun, bearing. Yan, kung nakikita nyo ay okay na. At pwede naman natin tong silipin kaso hihinto to kagad pagka ito ay itataas natin yung takip. So okay lang naman kahit ito ay yan kaso hihinto siya dahil ito ay mayroon tong connection itong ano niya, itong takip. Parang ano rin, twin tab na washing machine na manual. Pag itataas mo yung takip ay nawawalan ng contact. So pag bababa natin yan, pindutin lang natin tong pause ay start ulit at gagana na naman yan siya ulit. Matagal nga lang siyang gumana kasi yung drain motor niyan ay mag-aano pa siya, hihilahin niya pa. Yun, kung naririnig nyo, meron siyang tak gumanon, yun yung sa drain motor. Antayin lang natin ulit na gumana. Yun. So yan, okay na ito mga kabutingting. Magagamit na ito kahit maingay. Ang bilis pa nito mga kabutingting dahil sa yung pan belt niya ay napakasikip pa. So okay na ito kaya? So yan, dito ko na siguro tapusin ang video natin mga kabutingting. At bago ko ito tapusin, gusto ko lang i-shout out yung may-ari, si Kuya Armando ba kuya? Armando. Apelyido, Tim Kang. Yan, Tim Kang. Salamat sa inyong tiwala. Siya rin mga kabutingting ay nagdi-DIY rin siya. Pero ano nangyari kuya? Tigil daw muna. Tigil sa vlog. So yan mga kabutingting, dito ko na tapusin yung video natin, paulit-ulit. Yan. Kung mayroon ka ditong natutunan mga kabutingting at kung nagustuhan mo itong video na ito, pwede bang palike at pakishare para makita naman ang iba. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang pasubscribe at pakipindot naman yung bell notification dyan or notification bell. Binaliktad pa lang pala. So at i-all mo pala mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.